Ano yung trophy na yan? Famas to, no, tita? Famas, oo. Markang Rehas. Kasama mo si? Joseph Estrada. Nanalo din siya. Nanalo. Pareho kayo? Pareho kami, sabay kami nanalo. That's your first acting award, tita? Oo. Markang Rehas. Markang Rehas. At sumunod doon, eto na, ang dami ng mga trophy rito. O, ito naman, ano yung hawak mo rin dyan? Nang bumukasang Pagita. Nang bumukasang Pagita. Best Supporting Actress. Best Supporting. Mga sumunod na, supporting na. Bene, ano ba itong nararamdaman ko? Parang binibig ako ulo ko sa sakit. Bene. Nay? Ako na lang po magpa-plancha. Nay? Anay? Mamaya lang, wala na to. Pabigla-bigla lang naman eh. Pero, unang Best Actress Award mo ito, nasundan pa ba yan ang Best Actress? Nomination lang. Hindi na nasundan. At least meron, di ba? Famas yan, no? Alamat ni Julian Makabayan. Alamat ni? Julian Makabayan. Julian Makabayan. Ano naman ang role mo rito, tita? Nanay ako, siyempre. Nanay ka na dito. Nanay ni Christopher. Si Boyet ang anak ko dito. Si Boyet. Okay. Bigat Solid Bronze Sabi ko may magkamaling magnanakaw. Ipupukpuk ko to, patay. Lakas mo, tita, nabibit-bit mo pa itong ganito kabigat, Bigat. Oo. Siguro mga 5 pounds to, Bigat Ito naman ang... Pag mo lang hawakan, tita, Bulaklak ng City Jail. Bulaklak. Ano na role mo rito sa Bulaklak ng City Jail? Di nakakulong. Bilanggo ka dito. Oo, bilanggo. Anong taon ba ito? 1985. 85. Wow. 85. Oo. So lahat ng trophy mo rito, tita, naitago mo sa buhay mo? Lahat na mga tinanggap mo award o meron ka na rin mga hindi na makita? Mga nawala. Marami na nawala. Marami. Paano nawala? Yung katulong. Nabagsak. Hindi nabagsak. Nabagsak. Nasira. Nadurog. Oh my gosh, sayang, no? Hindi ko na Oo. Meron nga yun sa Catholic Mass Media ko. Oo. Ako unang-unang nakatanggap sa Catholic Mass Media na for television, Best Actress for Television. Alam mo, series ko naman Ilaw ng Tahanan. Siyempre, Ilaw ng Tahanan. Catholic Mass Media. Correct. Siyempre. Ikaw una na. Tingnan nyo naman, guys, ang itsura ni Tita Perla ng bata. Nako. Kaya naman nabighani. Ay, wala. Bawal. Nabighani ito. Nabighani ito. Ito mamang to. Wala yan. Yan. Nabighani sa kanya. Kayong dalawa to. Mga, kami? Love team. Love team kayo ni Erap. Love team. Fashionista. Saan to kuha? Sa bahay lang. Lang yan. Dito sa... Ewan ko kung saan. Parang LBN. Tagal na rin. Alam mo, ito hindi ka makakalimutan. Sige, bakit? Tagahanga ako ni Mario Montenegro. Ang unang-una kong pelikula, halos, ikinakasal ako sa kanya. Ikaw to, itong itong bride. Ikaw to yung bride. Bago-bago pa lang ako artista noon. Wala pa akong role. Ito, ang role ko dito, pre-title. Yung bago pumasok yung title. Ito muna. Namatay ka agad ako. Ay, namatay ka dyan. Nung namatay ako, kaya yung title, Venganza. Pinaghiganti niya yung pagkamatay ko. So parang action drama, gano'n? Action drama, tagahanga ako ni Mario Montenegro. Sikat na sikat doon yan si Mario Montenegro. Ang isa pang swerte ko, ang first starring role ko, yung hinahangaan ko naman na si Saldi Siornac. Wala ka picture dito? Wala. Saldi. Ano title? Kilabot sa Barilan. Kilabot sa Barilan.
Saan scene yan? Mukhang ano to, Dodong Tricycle. Dodong Tricycle. Anong role mo dyan, tita? Eh di tricycle driver. Alam mo, meron akong dialogue dyan. May dialogue dyan si Joseph sa akin. Naku, hindi ko makakalimutan. Ano yan? Kasi tricycle driver din siya. Ako, tricycle driver. Eh, nakulong siya. Nahuli siya nakulong. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, nung nakakulong ako, naalala kita. Eh, ako naman kumikerengke. Medyo, talaga? Oo, kasi yung amoy ng kulungan tsaka amoy mo pareho. Mukhang may handaan dito. Ano ba to? Wala, parang conference. Hindi ko na rin ito matandaan. Hindi mo na rin matandaan. Si Aling Miling ng Lea Production ba? Lea Production. Lea Production. Si Aling Miling. Ewan ko, hindi ko alam kung hindi mo na maalala. Basta ano to? Sa tagal na yan. Sino-sino ba itong mga nandito? Si Erap, ikaw, si Jose Padilla dito. Dyan si Pempe. Si Vic Diaz. Vic Diaz, oo nga, no? Vic Diaz nga, no? Mukhang ano to, meeting sa pelikula to, no? Parang pinagbitingan nyo, no? Noli Me Tangere. Noli Me Tangere. Wow. Si Doña Isabel. Doña Isabel ang role mo. Guys, kasama na natin ang award-winning actress at icon ng Philippine movie industry. Wala iba kundi si Miss Perla Bautista. Tita Perla, welcome to my channel. Hi, Julius. Impressed ako, tita. Ang dami mong trophy. Ang dami mong awards. Sa tagal ba naman? Ilang years na ba? Ilang years na? Mga 67 years. 67 years. Sa showbiz, In showbiz. 67, 68. Mga ganun. 68 years. Grabe, no? So lahat na, alam nyo na lahat ng mga nangyari sa showbiz in the past up to present. Natatandaan, naano ko pa lahat. At ang dami kong naging anak. At lahat yung mga anak ko, mga naging anak ko sa showbiz, lahat sila minahal ko. Na parang tunay na mga anak. Talagang tunay. Yung ano talaga na, parang anak ko talaga. Sa tagal mo sa showbiz, tita, 68 years, may napansin ka bang pagkakaiba sa pag-uugali ng mga bagong artista ngayon compared sa mga nakaraan? May mga artista na dadating sa set, late, pagdating sa set, tatanong anong oras mapapack up. Anong oras tayo mapapack up? Sa loob-loob ko, hindi pa nagtatrabaho. Iyan na. Maraming ganun. Ang dali ng karir nila. Wala na. Pero naka-experience ka rin siyempre ng mga bagong artista na dinadaanan ka lang. Hindi ka kilala. Hindi naman. Hindi naman. Wala kang gano'n. Okay, that's good. Hindi, inuunahan ko sila eh. Inuunahan mo. Pagka alam mo, experience ko, alam ko mataas ako. Bababa ako. Ako ako ang lalapit, ako yung makikipagkwentuhan, bait mo ako makikipag-usap sa kanila. Kaya makukuha mo, kahit pa paano, kaibigan mo sila. At least wala kang kaawa. Hindi kayo tipong artista na medyo diva dating na kayo, lumapit sa akin, hindi ko kayo lalapitan, hindi gano'n. Hindi. Nako, hindi. Hindi ka gano'n. Pagka nagugulat ka yung mga kasama ko sa teleserye. Sabi, bakit ang lapit-lapit sa'yo niyan? Sukla din yan Ganon. Ang hindi nila alam, akong lumalapit. Ang bait, grabe. Ang hindi nila alam, ikaw lumapit ka.
Kwentuhan ka sa kanila at pakita Kayo mo yung nag-a-adjust, yung totoo na Oo. interesado ka sa kanila. Oo. Oh, saan kayo, anong probinsya mo? Ayan, umpisa na Tapos nag-warm up na sila. Warm up na yun. Kasi minsan parang nai-intimidate sa inyo no? Dahil masyado kayo senior. Parang umiiwas. Ganyan sila. Umiiwas sila. Pero na hindi naman talaga nangi-snap, kundi lumalayo lang para hindi nila alam kung paano i-handle. Meron nga isang nangyari. Isang teleserye namin. Itong artistang to, ganon. Yung walang kinakausap sa set. Walang ano. Lahat sabi nila, supla-suplado. Ganon. Eh, ngayon nagkwento ko. May kinuwento ko. Siguro sabi ni Lord, kwentuhan mo yan. Baka, ang ano ko, parang misyon eh. Ang nangyari sa akin, parang misyon. Sabi sa kanya, sabi niya, sabi ko, alam mo, mayroon ba namang isang artista nagsabi sa akin na may sakit daw ang nanay niya. Ngayon, kung mamamatay ang nanay niya, gusto na rin daw niyang mamatay. Sabi ko sa kanya, tarantado ka, marunong ka pa sa Diyos. Ang Diyos ang nagdidesisyon sa atin kung kailan tayo kukunin. Ganon. Yung palang kinikwentuhan ko, 2 taon nang patay ang nanay. Hindi pa bang ka-move on? Okay. Nagbago! Naging sociable na, naging nagluwag na. Yun lang pala, no? Tapos nakita niya ako sa eksena, may eksena na dadalaw sila ng tatay niya at saka mga kapatid niya sa akin. Nakita niya nakahiga ako. Alam mo, yung niya ako, inakap niya ako, hinag niya ako na, sabi ng isang artista, ano nangyari? Ano nangyari? Kuha ng gano'n yung isang artista. Bakit nagkakaroon? Siguro ka ako na-imagine. Baka naisip niya nanay niya. Umiyak. Hindi, umakap lang sa akin. Wow! Yung mga gano'n, sabi ko, hindi ko na, Lord, thank you. Ibig sabihin, pinagawa mo sa akin to eh. Hindi naman ako gano'n ka. Ichismismis ko pa ba naman yung kung ano yung nangyari sa akin sa ibang artista. Hindi ko naman ikikwento. Ba't ako nagkikwento? Tama. Eh, yun pala, meron. So you always look at the bright side of things, tita, no? Hindi mo ina-highlight yung negative. Positive lang. Positive thinking lang. Kaya pala, ganyan ang aura mo ngayon, tita eh. Parang ka di tumatanda. Yung smiling face, Awa ng Diyos. you look so positive and radiant. Antay mo sa amin? Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Never ending or beginning, on an ever spinning wheel. Like a snowball down the mountain, or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like the clock of suns are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple, wheeling silently in space. Like the circles that you find, and the windmills of your mind. Nakakatuwa kasi ang sarap balikan yung mga nakasama mo, di ba? Meron nga isang artista na sabi sa akin, eto, sikat na sikat ngayon. Kaya, sorry na lang, blind item na lang. Sige. Sikat na siya ngayon. Malaking artista to. Sabi niya, bakit, tita, 3 araw na tayong walang tulog, walang ano. At ang saya-saya mo pa rin. Kwento ko, sa mga crew. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo sa edad kong to, 83 na ako nun. 82, 83, mga yan. Sa edad kong to, sabi ko, alam mo na nakalagay sa isip ko, meron bang isang taong ngumiti ng dahil sa akin sa isang araw? Sa isang araw, may isang taong, ikaw bata ka pa, ang dami mo pang mapapangiti, ang dami mo pang yung ibig sabihin, maging mabait ka, yung gano'n. Alam mo, wala akong Instagram, wala akong mga social media, wala akong nun. Nagpasalamat ka na sa akin. Nagparo ako, sabi sa akin, naku, pinapasalamatan ho kayo ni yung artista. Nakalagay. Nakalagay. Nagpapasalamat sa akin na, yung wisdom daw, alam mo ang last word niya, felt I was sent an angel. No, di ba? Thank you.
Thank you, yung angel. Diba? I was sent an angel. Ikaw yun. Kasi, meron siyang pinorek sa ugali niya. Meron siyang pinorek, meron siyang iniba. At Pero alam mo na meron siyang ganung ugali. Na hindi masyado maganda. oo. Nababalitaan mo yun. Medyo meron siyang away sa ganito, may away sa ganon. Hindi mo siya pinagsabihan doon. Hindi, Basta hindi, nagkwento hindi. ka lang ng buhay mo, Oo. yun na nagpabago sa kanya. Sabi ko nga, wow, I was sent an angel. Thank you, angel daw ako. Kinilig ka. Kinilig ako. Tuwa ako. Ikaw ba sabihan ng ex mo na, Ah. ex ha? Yan, Ano, yung, sa akin. ano sinabi Alam sa'yo? ko, martir ka. The word is martir, ha? Alam ko, martir ka, pero hindi ko alam ganyan ka kamartir. Okay. Sana sinabi mo sa akin. Dahil? Baka na iba istorya. Malalim, tita. Medyo kailangan mo yata ipaliwanag yan. Hindi. Doon lang, hindi ba? Hanggang doon. Doon lang. Hindi ko na makalimutan yun. Oo. Sabihan ka ng gano'n. Oo. Martir pala tingin mo sa akin. Martir pala. Kaya pala, ginaganito niyo ako. Okay ganon. lang. Hindi Oo. naman na ano. Hindi, pero yung pinakamasaya ka, kailan yun? Yung naalala mo na parang sobrang saya na, parang sasabog na yung puso mo sa kaligayahan. Kailan yun? Pelikula? Yun naman, nung unang-una, extra ko. Extra ka? Oo. Okay. Alam mo kung anong role ko? Ano? Napagkamalan ko si Pugo na si Yul Brynner. Wow! Nagpapirma ako ng autograph. Sa eksena yan, ha? Sa eksena, Okay. yun lang. Extra ka lang, fan. Extra, Oh. fan. Mm. Pinapirma ko si Pugo. Oh. Yun lang ang role ko. Okay. 4 na piso. Ilan bayad sa'yo? 4 pesos? 4 pesos. Anong ginawa ko sa 4 pesos? Ah. Siyempre, sa nanay ko. Yung 4 pesos mo ngayon, mga 1,000 na yun. No, ganun. Okay. Pero ano, sabi ko nga, yun ang maligaya ko pagka yung relasyon ko sa magulang ko. Grabe yung pagmamahal ko sa nanay ko, tatay ko. Idol na idol ko ang tatay ko, ang nanay ko. Parehong ano eh, hindi ko narinig magbura, hindi ko nakita nag-away o nagtaasan ng boses. Wala. Lumalaki ko ganun. Hindi kayo pinagalitan, pinalo. Hindi, gaganunin lang ako. Huwag mo nang Walang palo. uulitin. Okay. Gaganon lang. Huwag mo nang uulitin. Gaganon lang sa'yo. Naging ano ka ba, tita? Naging kang bad girl noon? Uy, Nung kabataan mo? ako pasaway. Sa Paano? lahat ng anak ng nanay ko, tatay ko. Paano? Kupitera, basag-ulera. Basagulera ka? Nako. Grabe. Kupitera, lakwatsera. Okay, ano pa? Sinungaling. Okay. May kasinungalingan ako sinabi sa nanay ko na nakamatayan ng nanay ko, hindi niya nalaman nagsinungaling ako. Ano yun? Mag-aaral na ho ako. Wala na ho akong trabaho. Sabi ng nanay ko. Ito yung kasinungalingan ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, bakit? Nainabo ko, edad ko 15 lang ako Sabi ko, tinanggal ho ako sa trabaho. Hindi totoo yun. Ang totoo, sinagot ko yung supervisor namin, inaway ko yung supervisor namin. Bata ako Huwag mo akong tataasan ng boses, gaganyan-ganyanin mo ako. Bobo ka naman Ginanyan ko yung supervisor namin. Tanggal ako sa trabaho. Siyempre. So, nag-aaral ka ulit? Nag-aral ako. Yun na, balik ka sa school. Ito na. Oo. Alam mo, nung bata ako, gusto ko, ang pangarap ko, maging sundalo. Okay. Layo Ang layo wak ako Ang layo, tita, from promo girl to biglang sundalo na. Nagsusundalo ako. Kasi ang tatay ko, tinrain ako na humawak ng baril. Pag nag-target shooting ang tatay ko sa tabing dagat, andun ako. Ako kasama. Pumuputok ka rin. Ako pumuputok. 45, okay na. Pati ba naman swimming, pati gusto niya matuto ko. Pinaturuan ako. Lumangoy, hindi naman ako natuto. Alam mo kung bakit? Hindi naman ako nag-aaral lumangoy. Ang pinag-aaralan ko, diving, aakyat ako sa mataas, dadive ako ng gano'n. Meron ng salbabida doon sa baba. Kinatakot?
exciting eh. Ay, basta exciting gusto mo. Oo, yun ang gusto ko. Gusto mo yung adrenaline rush, no? Oo, Yan ang yung gusto mo. gano'n na, Oo. nakakainip naman eh. Oo. Yung gano'n, yung freestyle, Oo. yung mga stylist yan. Hindi. Wala nakaalam. So gusto mo maging militar noon, pero hindi natuloy yun. Bakit hindi natuloy yun? Nag-artista. Ayan na. Kwento mo na sa amin. Paano ka na-discover sa pag-artista? Yun ba yung yung time na kay Pugo? Okay, Pugo, nag-extra ako. Kasi kasama ka ba ni Charito Solis noon? Oo, masama ako si Charito, pero hindi alam ni Charito na mahilig ako mag-artista. Paano mo nakilala si Charito? Hindi ko nga malaman eh. Naging kaibigan ko na lang eh. Sikat na siya noon. Oo, time na yun. sikat na. Pumasok ako sa kanyang driver. Pero nakatapos ka ng ng pag-aaral mo? High school. Hanggang high school. High school. Paano ka naging driver? Sa probinsya namin, tinuturuan ako ng mga pinsang ko, ng mga lalaki. Oo. Tinuturuan ako mag-drive ng jeep. Oh, driver ka ng jeep. Jeep. May pasahero silang jeep. Oo. Pag walang pasada, Oo. ako nandun. Ikaw na mamasada? Ako yung tuturuan ng mga pinsa kong lalaki. Okay. Kaya, May lisensya ka nung time na yun, nakakuha ka. So, nung ginawa kang driver ni Charito Solis, wala ka lisensya? Astig! Bad girl ka talaga, tita. Ibang klase ka. oo, wala. Driver ka ni Charito Solis. Driver diyan. Alam niya na wala ka lisensya? Hindi. Alam niya, nagdo-drive ako. Ilang taon ka na noon nung nagda-drive ka? 15, 16, gano'n. Minor pa, hindi pa yata pwedeng pwedeng mag-drive noon. Di syempre na starstruck ka, di ba? Charito Solis. Ang ganda ni Charito Solis, talagang artista yung tsaka, dating. Oo. Kakausapin niya nanay ko. Nay, pahiram kay baby ha. No. Nadali na ako niyan sa Quezon City. Nasa Tondo kami. Anak ko utusan ako kung saan. Na? Mga utos na sa akin na punta ka dyan sa ganun ha. Ayun. Utusan. So nakikita mo rin si FPJ noon? Sila noon, di ba? Sila. Anong kwento mo doon? Anong mga naalala mo? Akong taga-follow up. Paano? Follow up ng? Bakit hindi ka pumunta? Inaantay ka. Ikaw tumatawag kay FPJ noon. Pinupunta ako sa shooting. Pinupunta mo si FPJ. Tapos? Buti ka hindi, bata ako noon. Tsaka wala naman nakakakilala sa akin. Buti hindi ako na-chismis. Ano sabi ni Tito Ronnie sa'yo? Nakita ka? Wala naman. Kilala ka na niya? Natao ka ni Charito? Kilala na niya. Tapos? Wala na. Pagkatapos nun, wala na. Nagkita kami na, yun na, nag-lead role na ako sa... Pero nung time na na-involve si, di ba, na-link si Charito Solis doon sa mayor, di ba? Hindi totoo yun. Ayan, sige. Kasi sasabi, namatay daw si mayor habang kasama si Charito Solis sa hotel. Hindi totoo yun. Pero nung time na wala ka na sa kanya? Wala na. Wala ka na. Artista. Artista ka na. O, sige. So, paano ka na-discover doon sa Pugo, movie? Lagi ako lang doon sa LVN. Standby. Nag-aabang ng mga shooting. Nag-aabang ng trabaho. Yun. Doon na. Nag-umpisa na. Tuloy-tuloy na. Anong feeling mo nung nakita mo sarili mo? Wala naman. Ganun pala yun. Gano'ng katagal? Yung eksena, matagal din? Wala lang. Bilis! Nagpapapirma lang. Alis na, extra. Pero happy ka na nun? Oo. Parang feeling mo, ka na, star. Oo. Feeling, kasama na ako. Oo. At si Doña Sisang at saka ang Perez, ang Sampaguita, magkaiba. Si Doña Sisang walang pakialam kung ano itsura mo. Pero ang Sampaguita, kailangan maganda ka. Kailangan glamorosa ka. Huwag ka magpapakita sa mga tao nang hindi ka nakaayos. Kami, sa LBN, wala si Doña Sisang. Kung anong gusto mo, As is. Ganun siya. Okay. Hindi kami pinapakialaman kung magbihis, mag-ayos, wala. Yun lang, na. Ano next movie mo after nun? Yung sumunod doon sa extra ko, Malbarosa. Kasi, ang role ko, naghahabol ako kay Vic Silayan. 3 kaming artista. 3 kaming beat player. Beat player na yan. 3 kami.
naanakan kami. Ako naanakan ni Dixie Layan, doon sa istorya. Di hinahabol. Ngayon, nagda-dialogue ako, sayaw ko ng gano'n. Doon ako napansin nung director. Natural na natural dahil gumagano'n ako. Kasi sanay ako sa mga pamangkin. Dami ko pamangkin inaalagaan Siyempre, gano'n. Nabigyan ako sumunod na pelikula ko. Second lead na ako ni Charito. Nung nakita ko ni Charito sa set, ba't ka nandito? Kasama mo ako si ganun. Ha? Shock siya. Nakakaano na. Mabait naman siya. Hindi ka naman niya inapi. Walang ganun. Walang Katuwa naman. Pero may ugali si Charito na anti-social. Hindi siya yung sociable. Hindi sumasama sa mga hindi pagtitipon, no? Hindi masyado. Ayaw niya ng maraming tao. Parang naaano siya yung labasan nga ng FAMAS. Labasan, siyempre gusto niya. Siya lang muna. Mauuna na labasan, di ba? Tama. Ayaw niya ng maraming tao. Tataranta siya. So, dire-diretso na, tita, yung mga movies mo? Bibigyan na ako ng break sa LVN. Dahil lahat ng kasabay ko, si Luz Valdez, si Barito Sabel, lahat, Agnes Rabel, ni Lourdes Medel, lahat yun, binigyan ng break. Lahat ng lead role. Ito na ako. Ibigyan na akong lead role. Tinanggihan ako ng leading man ko, yung ipapartner sa akin. Pinanggihan ako. Bakit? Hindi niya raw ako kaya dalhin. Dahil bagon ka, gano'n? Oo, siguro. Maliit na artista ka, Maliit compared sa kanya. Extra, parang dating... Ito ba yung si Bernard Bonin? Oo. Si Bernard, tinanggihan ka. Pero naging magkaibigan kami. Oo nga. Naging magkaibigan kami, Bernard. Magkaibigan kami. So, tinanggihan ka, ano nangyari? Punta na ako sa anak ni Doña Sisang kay Aling Badin. Yun ang parang ninang ko. Yan. Sabi ko, Aling Badin, hindi na ako mag-aartista, mag-aaral na lang ako. Sabi niya, sige, mag-aral ka mo. Okay. Pinunit na yung kontrata. Wala nang kontra. Ito na yung pumatok sa bahay namin na kailangan ng Tagalog ilang ng artista. Kung pwede daw ako. Wala naman akong contract na. Wala na akong trabaho. Oo, sabi ko, Mang Rico. Sabi ko, yung mama na reporter. Sabi ko, Nay, punta daw tayo sa summer ng nanay ko. Magsishooting na daw ako. Ayun, yun na yung Ilang Productions. Tagalog ilang. Ayun na yung Saldi Siorna. Anong movie ang ginawa mo doon? Nauna? Dami. Yung una? Yun. Kilabot sa Barilan. With? Saldi Siorna. Saldi Siorna. Siya yung leading. Sabi ko, ang laking pangalan. Sabi ko, wow. Kaya naging kaibigan ko si Bernard. Kung di mo ko tinanggihan. Hindi ka magiging lead actress na, kay Saldi. Si Erap, kailan pumasok sa eksena? Matagal na. Kailan? Pang ilang pelikula mo yan sa... Hindi pa ako artista. Sa LBN pa ako. Paano kanya diniskartehan? Wala. Sa yung ligaw-ligaw sa studio. Doon lang. Tapos? Hindi pa ako lead role. Ngayon, leading lady na ako sa eto na. Sabi sa akin ni attorney, yung aming producer, naku, hindi pwede si Romeo Vasquez. Sabi niya, hindi pinayagan ng Sampaguita. Wala kang leading man. Si baka pwede. Nakikita nila pumupunta sa shooting ko. Sure sa Salonga na siya. Sabi ko, ayoko makialam dyan. May kontrata ko yan sa ayoko makialam. Kayo mag-usap. Ayoko makialam. Hindi ako nakialam. Sila nag-usap. Kinuha? Nakuha. So, love team kami. Doon na nag-umpisa yung love team. Ayun na. On or off? Sa ulo ko. Pag 18 years old ka na, pwede ka nang ligawan. Pwede ka nang mag-boyfriend. Pag 18, pag hindi ka 18,
Bawal. Kaya lahat ng maakyat nandigo sa akin nung araw, nung 16, 17 ako. Busted. Hindi ako nakakahawa. Ang nanay ko nakikipag-usap, ang nanay ko. hindi ako pwedeng kausapin. Meron nga nung 15 years old ako, ito hindi ko makakalimutan. 15 years old ako. Nasa probinsya ako nagbabakasyon. Hinaharana ako. Wow, may harana pa ng unang panahon na yan. Oo. Ang tiya ko, yung sa tiya ko, dungaw. Pasok mo sa loob. Dudungaw ka lang sa bintana. Naabutan mo yun talaga, yung mga ganun. Dungaw lang. Oo. Hindi pwedeng paakyatin at pakapihin o makipagkwentuhan. Hindi. Dungaw lang. Dungaw Silip. lang. Silip. Ano ibig sabihin ng pag dumungaw? Nakita ka. Na ina-acknowledge mo. Ina-acknowledge mo na nandun sila. Oo. Yun. Nandun ka. Nakita ka, nandun ka. Nakikinig ka doon sa kantahan nila. Ganun lang. Walang ibig sabihin. Wala. Nung naging boyfriend mo si Erap, 18 years old ka na nun. Oo, 18. Ayan, pinayagan ka na ng nanay mo. Pinayagan na. Kasi tumagal din kayo, no? 5 years kayo ni Erap, no? Umabot ba sa punto, tita, na pinag-usapan niyo na yung wedding ni Erap? Oo. Talaga? Umabot na doon. Nag-aantay na lang kung 2 taon na lang. 2 years to go eh. Magpapakasal na kayo. 2 years to go na lang ako. Hindi siya nalilink sa ibang babae noon sa loob ng 5 years na yon. Nahihiya nga sa akin yung mga leading lady niya. Dahil? Pag pumunta ako sa set, kinakausap pa sila. Kinakaibigan ko pa sila. Oo. Alam nila ako official. Oo. So may unofficial na girlfriend nung time na yun? Official. Ikaw official? Love team. Official. Sila unofficial? Sila yung mga... So nag-aaway kayo lagi? Hindi. Ha? Hindi ako lager eh. Hindi ako kahit alam mo na nag-chicks? Oo. Kaya barber nga ang tawag sa akin. Ayun. Hindi ako nang aaway. Pinapabayaan mo lang. Hindi ako nang aaway. Hindi ko sasabihin sa'yo, no? Ganun. Parang ang pakiramdam ko pag inaaway mo at nagsiselos ka, pinabababa mo yung sarili mo. Okay. Yun ang ano ko. Yun naman ang ano ko. Kaya, nagluluko ka. Bahala ka. Kaya ka rin niya siguro nagustuhan ng... Hindi daw ako nang dahil okay lang sa'yo yung ganun, yung ganung setup. Ano nangyari, tita? Ba't hindi ka nakatuluyan? Nagplano na ako ng buhay ko. Dahil? Na hindi siya kasama. Ba't di mo sinama? 2 years na lang iniintay. Yun na. Nanganak nga eh. May nangyari. Nagkaanak yung isang girlfriend niya. Yung pinakasalan niya. So nagsabay kayo ni doktora? Parang gano'n? Hindi naman. Hindi halos. Hindi. Nauna ka? Nauna siya? Siguro mas nauna siya. Pero nagsabay kayo? Siguro mas ano siya. Pero hindi official. Paano mo tinanggap yun na may asawa siya? Paano niya sinabi sa'yo? Hindi ako ang parents ko. Hindi mo na siya kinausap after? Di broken-hearted ka, tita? Hindi. Masyado akong ano. Hindi ko naramdaman. Alam mo kung bakit? Naano ako sa career. Trabaho. Kaso 5 years din yun. Di biro-biro yun, ha? Masakit. Sakit, Pero hindi. Kaya. Kinaya. Hindi, wala, mas ko, pamilya. Yeah. Nakapag-usap pa ba kayo pagkatapos doon? Hindi na, wala na. Nalaman niya nag-asawa ako sa Hong Kong. Nag-asawa na ako. Lumagay na ako sa tahimik sa Hong Kong. Hanggang sa ngayon, tita, na medyo mahina na rin si Erap, no? Naging presidente, naging senador. Hindi niyo na siya nakakausap. Wala na. Hindi na. Pero nung mayor po siya, nakakausap niya pa siya noon? Nag-aartista pa rin. Yun, siguro na. Nagkausap kayo? Nagkakausap kami. May mga ginagawa pa kami movie. But it's never the same. Hindi na yung gano'n. Iba na. Professional na lang talaga. Trabaho lang. Trabaho lang. Itong husband mo, saan mo nakilala? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. As military ito. O di nagkasundo kayo dahil gusto mo rin maging militar, di ba? Oo. Isa yun, siguro. Oo. Baka yun ang nakaano din sa utak ko. Pero pumanaw din po siya, ano? Ano pong kinamatay ng mister niya? Atake. Kinatake. At what age? Mas matanda siya sa akin ng
14 years. Mas matanda sa'yo. Tanda sa akin. Oo. At nag-anak ko kayo na si Jude. Si June. Mm. Pero sabi ko nga, okay naman na yung ang bait. Na-fan girl ka na rin ba sa kapwa mo artista sa Pilipinas? Oo, nung artista na ako, hindi na. Wala na Hindi gano'n. Nawala na. Nawala na yun. Noon, hindi alam ni Sandy Shornack, yung hindi ko pa siya nagiging leading man. Yung sala namin sa Tundo, yung cable sa sala, puro litrato ni Sandy. Hindi ko yung sinasabi sa kanya na ganun ako ka. Ganun ako ka, hindi. Siyempre. Professional. Oo, professional. Mahirap na. Tsaka mamaya baka akala, di ba? Pero sa actual, iba na pakiramdam. Hindi. Iba na. Bakit trabaho mo na iba na, no? Trabaho na. Oo. Basta ako, trabaho. Saka yung picture mo dito, yung kay Mario Montenegro, parang, anong pakiramdam no? Kinakasal ka kay Mario Montenegro. Oo, kinakasal ako rin dyan. May fan ka rin ni Mario. Nagkahanga ako ni Mario. Oo, di ano. At saka ang bait-bait. So, ang pinakamahirap sa akin sa eksena, yung magpatay-patayan. Naku, hirap na hirap ko dyan, yung patay. Bakit ka ba hirapan doon? May pikit ka lang naman, patay ka na. Gumagalaw yung mata ko Gumagalaw Diba? Hirap ka na gano'n. Oo, hirap na hirap ako. Oo. Alam mo, tinuruan ako ni Lino, Roca. Ipinasa ko kay Junie Gamboa. Itong huling ginawa namin, patay siya. Tinuro ko sa kanya, sabi Hindi ko. rin siya marunong magpatay-patayan. Hindi, sabi niya, nahihirapan siya. Oo. Sabi ko, ang turo sa akin ni Lino, ganito. Ginawa niya. Pagkatapos ng eksena, thank you, Ano tinuro sa'yo? Paano technique? Ito, titignan mo, ito. Titignan, yung ilalim. Ito. Okay. Tapos? Hindi nagagalaw yan. Pag tinignan mo yung ilalim. Dati kasi nakatingin ka sa taas. Nakadiretso yung mata mo. Gagalaw yun. Hindi. Pag hindi ka, nakapikit ka lang. Nakapikit ka ganyan. Pero... Hindi gumagalaw yung mata mo, hindi mo alam. Gumagalaw. Okay. Kung gano'n, nakaganon ka, nakatingin ka dito sa... Sa baba? Baba. Hindi talaga gagalaw. Hindi gagalaw to. Ayun. Naipasa ko kagad kay, sabi sa akin ni Junie, thank you. Di ba? Paksa lang. Kailan nyo? Ilang taon na si Junie noon? Tinuruan mo? Oo. Last, na. Di pala marunong. Lola Magdalena. Yung Lola Magdalena na. Ang role, alam mo doon sa Lola Magdalena, ang role namin, mga pokpok. Lolang? Lolang pokpok. May ganun? Wow. Ako, isa lang. Pokpok nga ako, pero isa lang ang love ko. Si Junie. Nagkita kami sa simbahan. Nako, na-inlove na naman ako. Yung mga gano'n, matatanda na kami, matatanda na. Yung mga gano'n lang yung istorya. Teka muna, based on a true story yan, talaga may mga pokpok na matanda? Mga galing kami sa Bukawi. May gano'n. Mga retired na kayo? Mga retired na. Ginagawa nyo pa rin kahit matanda na kayo, gano'n? Oo, medyo... ang kasama ko doon si Gloria Diaz, si Lisa Lorena, at saka si... Isa, sino nga yun? Interesting, Pia Moran. Oh, wow. Interesting. Ang theme. Pia Moran. Sabi ko, ayun. Ako naman yung pinakamatanda. Ako yung pinakamatanda sa lahat sa kanila. Pero isa lang ang lalaking minahal ko. Si Junie. Si Junie. Ayun. Nung mamamatay na, pinitahan ako ng asawa. Gusto raw ako makita. Nung nakita ko namatay. Yun ang tinuruan mo kung paano mamatay. Paano kumikit. Paano itsura. Nung nakita ko namatay. Naisara na niya yung mata niya. Eto, speaking of mga namatay, ano pakiramdam mo kapag may nababalitaan ka ng mga naging kasamahan mo, naging kasabayan mo artista na pumapanaw na rin? Katulad ni Miss Gloria Romero. Lately, meron pang hindi alam.
Sino? Si Digna Santiago daw namatay. Digna Santiago. Kapatid ni Sirio Santiago ng Premier Production. Okay. Sila yung may-ari ng Premier Oo, Production. pumanaw na rin yun. Ngayon lang. Recently. Ngayon lang. Recently. Ate Guy, di ba? Si Guy. Oo. Ricky Davao. Mga bata pa to. Ako si Ricky, best friend ko yan. Oh, see? How do you feel? Ano mo? Tugtog ko na, ano ko. Kita na lang tayo. Malapit na rin ako. Ayun. Anytime. Yeah. Ako nga, pagka kay Lord, I'm ready anytime. Kung wala na akong mission, alam ko, pinuutusan niya ako. Meron ako minsan sinasabi na hindi galing sa akin eh. Nasa Las Vegas ako nun. Yung kaibigan ko, babae, punta kami sa mall. Bibili niya ng gadget yung anak niya. Sabi ko, alam mo, mag-ano nga tayo. Bigla na lang ako nagsalita ng ganun. Mag-ano tayo ng one good deed a day. One good deed a day. Sabi lang ko, kaibigan ko ng mga suplada eh. Ano yun? Hindi lang, huwag ka magmura sa isang araw. Kasi mura na mura. Pag may nag-overtake, mura. Mag-F, gano'n F. Yung kung ano dito, nagkagalit sa'yo. Ganun siya. Paano yun? Strange sa kanya. Good deed. Sabi ko, eto na, meron siyang ginawa na one good deed. Inagmamalaki ko. Kasi, eto na, yung Pilipina na series girl, sabi, naku, bumalik na lang ako kay bukas, pambili ho yan eh. Sabi niya, bumalik na lang kay bukas. Agahan niyo. Eto na kami. Eto na yung maaga. Ito na yung one good deed a day ko sa kanya. Balik kami. Pagdating namin doon, sabi nung salesman, Amerikano, gusto niya magkaroon ng gadget. In fact, I'm saving for that. Sabi ko sa kaibigan ko, bigyan mo. Sabi ko, bigyan mo. May wedding ring na, may asawa na. The more mo bigyan. Para hindi agawin sa bibig ng mga anak niya. Yung ibibili niyan, aagawin pa sa bibig ng anak niya. Tomorrow, bigyan. Ito naman. Sumunod. Binigyan. Nako, eto na. After ilang 1 month na siguro mahigit, nakasalubong ko yung sales girl sa isang hotel. Ma'am, naku, yung binigyan niyo ho ng ano, wala ang katigil-tigil. Pinikwento ko kung kanino. Pilipina. Pinagmamalaki niya yung experience na yun. Experience at Pilipina. Oh, di ba? Sabi ko nga, naku. You never know, sabi no? ko, hindi ako yun, yung kaibigan ko. Hindi ko naman sabi, wala akong perang gano'n, ano? Baka yung sales lady, sabi, si Perla Bautista, an actress. She's an actress in the Philippines. Kaya akala mo ikaw yun. Akala ako. Hindi ako yun, yung kaibigan ko. Hindi ba ako gano'n? Pero imagine kung sinasabi niya sa maraming tao yun, inaangat niya ang imahe ng mga Pilipino. Oo, Pilipina nga. Sabi ko, diba? ang layo ng narating. Galing, ano? Ang layo ng narating. Diba? Sabi ko, alam mo, at saka yung kaibigan ko yun, nag-iba rin ng ano niya. Napalapit sa Diyos. Ang lapit sa Diyos. Hanggang namatay na siya. Gano'n naman talaga, di ba? Gagabitin ka lang. Parang, so, hindi ka natatakot na mamatay? Hindi. Ang mother ko at saka yung father ko namatay, hindi ako umiiyak. Mas maganda yung pupuntahan nila eh. Kasi niluluwas yung nanay ko, tatay ko. Diyos ko, mga batang simbahan. Lagi nasa simbahan yung matatanda. Kubo kami. Immaculate Conception. Lagi nandun. Sabi ko, mas maganda yung pupuntahan nila, di ba? Ikaw ba, ano ka rin? Madasalin ka rin? Madalas ka rin magsimba ngayon? Hindi. Hindi. Kasi,
Hindi ako yung mahabang magdasal. Noon, rosary, lahat. Talagang nobina, lahat. Dumaan na ako doon. Natanda na ako. Isa na lang sinasabi ko sa Diyos, at your service. Paggising ko sa umaga, Lord, at your service. Alam mo na yun. Alam na niya yun. And speaking of good deed, ano yung pinakahuling good deed na ginawa mo? A little kindness will go a long way. Di ba? Maliit lang. Hindi naman kailangan gumastos na malaki, di ba? Maliit lang yung ano. Oo. Pag Pasko, pag birthday ko, hindi ako naghahanda. Ano yun? Wala akong Wala. handa. Walang maingay, walang ano. Pero pag Pasko, yun ang sineselebrate ko. Lahat ng mga bata. Doon sa lugar namin, pupunta sa bahay. Pinapakain mo sila. May regalo sila. May pagkain, may regalo. Ilang taon na, 50 taon kong ginagawa yun. 50 years na. 50 years na tapos na. Nung nag-COVID, tumigil na ako. Wala nang batang pupunta eh. Bawal na eh. Bawal lumabas eh. Ayun, ganun. Sabi ko, yun ang naging panata ko. May nagsabi sa akin yung nag-o-offer ng malaking pera sa akin. Alam mo, sabi sa akin, alam mo, pag marami kang pera, marami kang matutulungan. Muntik na ako. Bumigay eh. Muntik na. Muntik ka na bumigay. Muntik na. Tita, sa ngayon ba, retired ka na sa showbiz? Or ano ka pa? Open ka pa rin just in case may magandang role na dumating? Kung may maganda at saka kaya ko. Kaya mo pa? Kaya pa naman. Kasi ang sharp-sharp mong kausap, tita. Hindi ka na mablanko. Awa ng Diyos. Oo. So, kapag may magandang role, pwede ka. Oo. Alam mo, may ugali ako na may masama nang nangyayari. Masama na sa akin. Na-aksidente na ako. Nabato ko malaki sa ulo. Hindi ako magsasabi na, Lord, nasa'yo naman ako. Bakit nangyayari sa akin to? Hindi. Thank you, Lord. Ito na lang. Thank you, Lord. Hindi ko, pag nahihirapan ako sa sitwasyon, hindi ko po kaya. Tulungan niyo ako. Ganun lang. Hindi ka reklamador. Hindi ko masasabi na, bakit mo? Ano naman ako? Ganun. Pero marami akong bagay na nung araw, walang nakakaalam na ginagawa ko. Tulad ng? Sensor. Ano sensor? Hindi, yung NTRCB. Nagsisensor ka? Parang gano'n? Hindi. Ano? Yung father confessor ko. Father, may ginawa ho ako. Yung ganun-ganun. Nakakabiso na lang ho ako. Sabi ko, wala. Kabisan ka, okay. Wala ho ako. Sabi ko, nakakamiso na ko. Yun ang pinasuot sa akin. Ano gagawin? Uupuan ko. Alam mo, sabi sa akin ng producer ko, bakit ang higpit sa'yo ng sensor? Saka ikaw, tita, sa buong taon mo ng pagtatrabaho sa showbiz, never kang nagkaroon ng kissing scene. Wala. Never. Bakit? Parang normal na yun ngayon, di ba? Yung kissing scene. Ewan ko, parang nung araw, hindi pa masyado nung panahon namin. Hindi pa masyado. Hindi masyado. Pero may stage na umabot sa bold. Di ba? Ang dami ko naging anak na bold act. Kaya nga. So, ba't hindi ka na... Yung lahat sa kamay ko yan. Ba't di ka nadamay sa ganun? Kahit na mga kiss-kiss, mga ganun. Doon pumasok na ang bold, nag-mother role na ako. Iwas na. Nanay no. Di ba? Pag pinatigil ako ng artista, wala. Kaya tita, sa isa na kwentuhan natin. Pero siyempre, sa loob ng mahabang panahon na yan, marami ka na earn na mga tagahanga. At yung iba sa kanila ay malamang nasa abroad na, pinapanood tayo ngayon. Yan, mga seniors. Mga seniors, yes. At tuwan-tuwa na makita ka ngayon. Ano gusto mo sabihin sa iyo mga tagahanga? Sa mga tagahanga, marami pa ba? Meron ba? Marami pa yan. Awa ng Diyos. Natutuwa naman ako pagka kinakausap nila ako at nakikipag
Andito po naman ako. Awa ng Diyos. Ano pong hiling nyo sa kanila, sa inyong mga tagahanga? Tulungan niyo yung mga yung aming industriya. Para marami pa kayong mapapanood. Tulong lang. Manood kayo ng mga pelikulang Pilipino. Manood ng pelikulang Pilipino. Yung industriya namin. Kahit pa paano. Para buhay na. Saka gusto ko yung sinabi mo kanina yung one good deed a day. One good deed a day. It doesn't have to be monetary. Hindi. No? Kahit simpleng pakipag-usap sa isang tao malungkot. Yung may napangiti ka lang. Yes, May napangiti ka lang na tao sa isang araw. May isang taong gumiti nang dahil sa'yo. Malaking bagay na yun. Puntos na yun. Ayun. So marami kang naipon na points, tita, sa buhay mo. Oo. Sabi ko nga, kung ano itinanim mo, yun ang aanihin. Tama. Kaya mag-ingat ka ng pagtatanim. Tama. Thank you, Tita Perla, and good luck po sa inyo. Sana po ay makagawa pa ho kayo ng mga pelikula. Hopefully. Sana po. Or mga TV series, no? TV series, no? Sana po. Kayang-kaya pa ni Tita Perla. Thank you po, Thank you. Thank you. Good luck po. Thank you. Hello there, teammates. Nako, ang Diyos nga naman, how He works in amazing and surprising ways. Kasi itong interview ko kay Tita Perla, ni-request ko pa kay Jules kung pwedeng i-move ng day. Dapat Friday to, di ba, Tita? Minove ko ng Thursday kasi nga may lakad ako ng Friday para ma-interview ko siya on a Thursday. Kaso nagkasakit po ko. Kaya ending di rin ako nakapunta sa interview ni Papo. Who would have known that sasakay sa aming sasakyan si Tita Perla at katabi ko pa siya at magkakaroon pa rin ako ng chance na hindi lang makausap siya at makabanding kundi magka-instant bag raid ito ng bag ni Tita. Ayan ang gagawin natin, iba-bag raid at bag talk natin si Tita, just like yung in-interview ko si Tita Nova, Tita Perla, ganun din, nag-usap din kami about her bag na dala-dala niya lagi. So ito yung bag na dala-dala mo lagi, Tita, no? Yan. Ano lang, yan. Maliit lang naman. Tama-tama lang para sa'yo, para hindi mabigat, di ba, Tita? Konti lang. Yun. So, alamin natin kung anong laman ng bag ni Tita Perla dito sa ating Bag Talk with Tita Perla, the icon! Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.